Alam mo, Susan, alam mo ba, sa yaman ng ating kalikasan, marami talaga tayong matatagpong halaman na malaki ang pakinabang. Nako, maski yung nakakalason, Kuya Kim, nagagawan din daw ng paraan para makain o maipanggamot pa. Pero paalala po, may panganib pa rin itong dala kung hindi may isasangguni sa eksperto. Sa kabundukan ng Sorsogon, matatagpuan ang nakalalasong halamang ugat. Pero ang mga residente roon hinuhukay at pinoproseso ito bilang alternatibo sa bigas at ginagamit din nila na halamang gamot. Biyaya nga kaya maituturing ang nakalalasong namo? Natutunan daw ng tubong Sorsogon na si Jericho Orejo ang pagproseso at pagkain ng namo sa kanyang lola. Isa po itong uri ng lamang ugat na makikita sa gubat. Masarap po itong kainin lalo na po sa almusal at pangmeryenda. Pero kailangan po nito ng tamang proseso para makain po ito ng ligtas. Dahil ito'y nakakalason ng sino mang kakain ito. Pag wala po kaming bigas, ito talaga yung kadalasang kinukuha namin. Makukuha raw ang namo sa paanan ng bundok 3 kilometro mula sa kanilang bahay. Sa pagproseso po ng namo, ito po'y matagal gawin. Inaabot po ito ng halos 1 linggo. Kailangan mo pang maghanap sa gubat, hahanapin mo pa yung tangkay niya at bubungkalin mo pa sa lupa. Sa isang tangkay po nito, nakakakuha kami ng 2-3 sako o mahigit pa. Ang mga nakuhang namo ay dadalhin sa kanilang bahay para linisan at balatan. Saka ibababad sa tubig na may asin sa loob ng 3 araw. Pagkatapos namin itong ibabad ng 3 araw sa asin, dadalhin naman po namin ito sa sapa para ito'y mapasawan. Ilalagay po namin ito sa umaagos na tubig para maalis ang lahat ng dagda nito. 1 araw din po ang pagpapasaw ng namo sa sapa. Pagkatapos naman pong pasawan nito, kailangan naman po nitong ibilad ng 1 araw o mahigit pa para pwede na po itong kainin. Sa pag-aaral ng biologist na si Lilia Pasiona, marami raw makikitang namo o Indian tree leaf jam sa rehiyon ng Bicol. 5 hanggang 15 metro ang haba nito. Ang toxins niya po ay matatagpuan sa kanyang tubers. Doon sa laman, kagaya ng kamote, yun po ang hina-harvest. Commonly, tumutubo ito sa mga tropical country. Ito po ay resilient crop. Hindi ito kailangan i-cultivate noong panahon na mahirap ang bigas, around 1972 yata yun. Sa Masbate po, ito po ang sustainable na source ng carbohydrate or substitute sa rice. Nakakamatay ba ito kung kainin ng raw? Of course, meron po. Pero wala tayong data kung gaano kadami ang namatay nito. Ayon sa National Institute of Health, may nakalalasong cyanide ang namo. Pero paglilinaw ni Lilia, mayroon din itong biological substances gaya ng antioxidants, antimicrobial at estrogen. Ginagamit ito as anti-inflammatory medicine. Yung dahon pwedeng dikdikin, tapos yun po ang ilalagay doon sa mga maga at saka sa mga sugat din po ng hayop. Ang mga napatuyong namo ay pakukuluan ng 20 minuto hanggang sa lumambot ito. Ito po ang ginagawa naming bigas kapag wala po kaming pambiling bigas. Masarap din ito kahit wala ka pong isahog o wala po kayong ulam. Paalala naman ng registered nutritionist dietitian na si Genesis Rivera, mahalaga na tama ang proseso sa paghahanda ng namo. Sa mga taong may cancer, HIV or kaya naman mga immunocompromised, iwas sa mga hilaw na mga food items na ito. Siguraduhin lamang po natin na naiprepare at nailuto po natin ito ng tama. Samot-saring halaman ugat ang maaaring anihin pero hindi lahat ligtas kainin. Kaya mahalagang tamang paghahanda at sumangguni sa mga eksperto.